Kumusta? Magandang tanghali sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa ngayon tuloy pa din ang pag-install namin ng tie wire kasi hanggang bukas pa mga ka-farmers ang aming pag-i-install. So bali apat lang kami mga ka-farmers, dalawang taga-hugot, dalawa ang taga sabong o kabit, no? So paikot lang sa pusti. So ganyan lang mga ka-farmers para tumibay ang ating mga poste. Yung mga poste natin mga ka-farmers ay nakabaon po ito sa lalim na mga dalawang roller ata siguro, no? And then may mga paltak tayo sa gilid. Kung nakikita niyo, ito po ang pinakamahalaga po, no? Kasi yun po ang nagpapatibay sa lahat. So kung wala po ito mga ka-farmers, hindi tumibay ang mga poste natin. So may posibilidad na bumagsak o madapa ang ating ginagawang gapangan sa ating ampalaya. So mas maganda mga kapwa ko ka-farmers, ito magbaon tayo ng mga ganito kalaki, yung mga puno ng kawayan. So napakatibay na po ito mga ka-farmers, no? Kasi dinin natin itatali ang ating tie wire na number 12, no? Dinin natin itatali. So katulad nito mga ka-farmers, may nakatali na din oh. Yan, so number 12 to, napakalaki. Yan, yung papunta doon pa number 12 din, yan oh. So yun po ang ating ginagamit. So tinatali sa paltak. So ganun din sa kabila mga ka-farmers. So ang ginagawa namin dito sa bandang gitna, dahil ang aming linya sobrang taas, na sa mga 150 ata, hindi bumaba simula sa isang dulo papunta doon ay nasa 150 to mga ka-farmers. So ang aming ginagawa, simula sa isang dulo may paltak, and then tinali namin sa puno ng poste din. So may daan sa gitna, ganito namin ginagawa mga ka-farmers. So yung tie wire na ito, kailangan pa namin to i-adjust, no? Ito parang magandang tingnan. Yan. Ito. So tinali namin dyan sa poste, and then tinali din sa meter, tinali dyan at saka dun pababa. So yun ang aming ginagawa para tumibay. And then yung gitna daan, so hanggang sa daanan lang ng tao ang tie wire, simula doon sa isang dulo papunta doon, hanggang din lang ang simula doon, at saka yung simula sa isang dulo papunta din hanggang dyan lang sa poste. And then yung isa ganun din, hanggang din lang. Kasi pag diretsuhan mga ka-farmers, napakalayo, no? So yan, hanggang sa gitna lang para mag-lock. So ang tibay nila mga ka-farmers ay madagdagan ganitong style sa pag-install ng gapangan. So simple lang pero napakatibay to. So hindi naman sa pagmayabang mga ka-farmers, may install tayo din sa ating farm 1, tie wire ang gamit. So yun po ang practice ko simula pa noon, tie wire ang gamit namin. Kasi dito lang ako nakakita na ang ginagamit sa mga nagtatanim ng ampalaya, yung banana black twine, yung tree fly. So yun ang ginagamit nila. So pag nagbagyo mga ka-farmers, kawawa ang ano sa kanila, no? Mga tanim bagsak. Ang sa atin, walang talbos na matira pero hindi bumigay ang ating gapangan dahil lahat ng gamit ay tie wire. Nakalock po siya mga ka-farmers. So yun ang mga paltak namin, isang buong ganito. Yan, nahirapan kami sa pagbaon din ng mga ka-farmers, no? So ang ginagawa namin, yung earth auger, binabarinahan, binutasan namin hanggang sa and then nilagay namin ang paltak na ganyan, tapos pinalo pa namin, no? Pinalo pa namin para mas lalo pang tumibay bago namin siniksik ang lupa para maging ganito. Kasi siya po ang nagdala ng pagpatibay sa lahat na gapangan. So may kumulang to mga ka-farmers, 1.8 hanggang 2 hektarya po ang ating iniinstalan ng tie wire na taniman ng ampalaya, kung saan ang ating ampalaya nagsisimula ng gumagapang. Ayan, may tie wire na dining naka-install at saka yung simula sa isang dulo. So ngayon tuloy pa din ang aming pag-i-install. So nagpahinga ako saglit mga ka-farmers kasi sobrang init.
Yan ang ating greenhouse. Then ito ang itatanim natin din banda talong, yung luwang na yon. So may punla tayong itatanim din mga ka-farmers. Okay, so share ko lang po sa inyo ang mga variety ng ating itatanim na mga ano din ang ating ampalaya, ito mistisa, and then ang ating talong na itatanim din ay calixto. Ayan, sobrang linis mga ka-farmers. And then may isa pang tao tayong na-assign na siya ang taga-tiller para manatiling malinis ang ating lupang sakahan. And then ito, napakalinis din. May ilang damo lang ang nakita natin sumibol. So napakaganda mga ka-farmers, no? Nakakatuwang tingnan. So yan ang ating ampalaya na sabi ko yung nag-umpisa ng gumagapang. Ayan, ay mga tag-100 na kalahati siguro. So napakainit lang, kaya nagpahinga tayo saglit mga ka-farmers. So abangan nyo lang, no, palagi ang mga kaganapan namin araw-araw, kasi yun po ang pangako ko sa inyo, na kung ano man ang mga ginagawa namin dito araw-araw ay ipapasilip ko sa inyo. Kaya nga, kung isa kang ampalaya farmers, pwede nyo sundan araw-araw kasi nag-a-update po tayo palagi. At saka sa mga funla, sa mga ginagamit natin. So 3 araw na po, no, ang ating Actara mula tayong nag-apply sa ating funla. And then bukas i-apply na po natin ang Serenade. So ipapakita ko kung paano mga ka-farmers. And then may tanong pa, si Serenade daw o si Actara sabay na lang daw. Hindi yan pwede, no, hindi yan pwede. Mas maganda i-ano lang natin ng mga ilang araw, pagitan 4 hanggang 1 linggo pwede. Kasi si Serenade mga ka-farmers ay isa po siyang organic fungicide bacillus. So ibig sabihin good bacteria po siya. Pag isabay natin si Actara foliar insecticide, so yung good bacteria na meron sa ating Serenade ay mamamatay. So kawawa mga ka-farmers, no. So ang mas maganda, pwede mauna ng 4 hanggang 1 linggo si Serenade, or pwede sa Actara 4 hanggang 1 linggo mauna. So depende lang. So i-monitor lang natin kung ang problema ay insekto, ang ating gagamitin ay Actara, pero ang problema ay fungus, ang ating gagamitin ay Serenade. Okay, so anong pong klaseng mga sakit sa ating punla? So share ko lang po sa inyo yung damping off, no, yung parang nalalanta dahil sa acid pa, hindi pa nakumpos ng maayos ang ating ginagamit ng mga soil media, kaya na ma-acid. And then yung pagdilig ng sobra sa tubig, yan malalanta. So yan, maganda may Serenade para makakaiwas sa mga ganyang problema. Pero pag ang problema natin ay insekto, pinuputol na ang mga punla, yan, Actara po kayo. So yun lang mga ka-farmers ang ma-share ko po sa inyo. So ngayon, ang ating ginagawa, patuloy po kami sa pag-i-install ng tie wire. So pinapakita ko sa inyo, no, kung paano. So abangan nyo, kasi ngayon at bukas ang pag-install. So sa susunod na araw, mga araw ng linggo o lunes ba, mag-install tayo din ng straw sa ilalim para daw ng Atlas Twine. So abangan nyo lang. So target natin, no, sa linggo makapag-umpisa na siguro kaming mag-install ng Atlas Flat Twine. So 2 araw lang ang ano namin mga ka-farmers. So ibig sabihin mga araw na Lunes, mga Martes, tapos na po ito, no, nakakaakyat na. So ganyan ang kabilis mga ka-farmers. So ngayon kita nyo, mga poste pa lang at kunti pa lang ang na-install, no, na mga tie wire. Pero 1 linggo lang po ito mga ka-farmers. May gapangan na ito, kompleto na, makakaakyat na. So ngayon araw na Bernes, baka sa Miyerkules tapos na ito, makakaakyat na lahat, no. Yun po, no, mga ka-farmers, kadali. Basta may alam ka sa pag gawa o pag-install nito. Kung wala ka mga ka-farmers na kaalaman, mahihirapan ka. Kaya nga, parang hindi ka mamahirapan kung anong mga tekniko pinapasilip at pinapakita ko. Kaya sundan ninyo para masubaybayan kung paano namin ginagawa. Okay, so yun lang po siguro, no. So bago natin ito tatapusin, maganda ang tanghali ulit sa inyong lahat. Baka ang iba ay kumakain na. So maraming salamat, no,
lahat kong mga subscribers. So sa mga bagong subscriber natin at saka sa mga matagal na nakapag-subscribe, big love shout out po sa inyong lahat at maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating munting YouTube channel. So dahil po sa inyo, nasa 16,500 na po tayo, no? Road to 17k. So kung isa kang baguhan na nakapanood sa video na ito, hingin naman po ako ng isang favor sa inyo, parang mapabiglang ka sa ating subscriber na road to 17k. Pahingin naman po, no, kung pwede lang. Okay, so sa nakapag-subscribe, pwede po kayo mag-join mga ka-farmers para sa mga tutorial natin. I-notify po, no, ni YouTube sa inyo, ipapadala po sa inyo. Kasi pag hindi na ako masyadong busy, makapagtanim na kami lahat ng ampalaya pa muna, and then talong, kamatis, and then bell at saka sigang. Pag makatanim na lahat mga ka-farmers, doon na ako mag-focus sa pagtuturo sa inyo na may whiteboard, no, para yan matutunan ninyo ang ating mga pamamaraan sa pagtatanim. So yun na po siguro, hanggang dito na lang. Maraming salamat, bye bye and God bless. Thank you.